Hey, good morning everyone. Happy New Year kasi this is the first Sunday of 2025. First worship, Sunday worship of 2025. And so ngayon, since this is the first Sunday of 2025, sa sermon natin, ganyan mamaya, or for this school year, sa buong taon, no? Gagawin natin topic sa sermon are yung mga catechism lessons. So that yung mga hindi pa nakapag-catechism, muna I will count it na para nakapag-catechism na rin yun. Kasi meron na schedule ng after worship na separate na klase. So, pag nakumpleted nyo, then I will count it as na tapos na yung catechism. And then, para sa iba naman, it's a review. Kasi we used to have catechism class after worship. Hindi ko naman mag-resume eh. So, I've decided na sa sermon na lang natin gagawin discussion so that everyone can benefit from it. Okay, so mamaya we will start it with the first commandment. Okay? And then, ano ba? Mamaya na yung iba. Gusto mo kasama ko natin online, please leave a comment sa ating comment section so I could recognize you later on. Okay, we'll begin the worship. Ating mga songs nandun sa printed material. And for our opening song, we will be singing Awesome God. Lumapit tayo ng may kapag ng puso at kapayag ang ating kasalanan sa Diyos sa ating Ama. At umaison niya sa pangalan ng ating Panginoong sa Kristo upang tayo ay pagkaroon niya ng kapatawaran. Ang tulong natin ay nagmumula sa Panginoon. Siya lumikha ng langit at lupa. Ang sinabi, bahayan ko ang aking pagsalasang sa Panginoon. At iyong pinatawad ang aking mga kasalanan.
Sabay-sabay natin ipahayag ang ating mga kasalanan. O Diyos, amang mga pangyarihan sa lahat, amang mga bagay, ako ay isang kaawa-awa at abang mga kasalanan. Ay nagpapahayag sa iyo ng lahat ng aking mga kasalanan at mga kasamaan. Sa pamagitan ng mga ito, ikaw ay nilapastangan ko sa isip, sa salita at sa gawa. At ako'y karapat dapat na sa kaparusahan mo sa panahon ito at sa kaparusahan walang hanggan. Ngunit buong puso akong lumalapit at nagsisisi dahil sa mga ito. At tumadalahan ako sa iyo dahil sa walang hanggang kahabagan mo at alang-alang sa banal, walang buwis, mababait na pag-iis at kamatayan ay umilipig na anak na si Jesus Cristo. Ay maging mahabagi at papagbiyaya ka nawa sa akin na isang mabang kasalanan. At sa tulong ng Espiritu Santo, ay palawakin ang aking kaalaman at maging sunurin sa iyong salita hanggang sa wakas. At sa iyong papagbiyaya ay magkaroon ako ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesus Cristo na aking Panginoon. Amen. Ang Diyos sa ating sa langit ay tunayang mahabagin sa atin. Ibigin niya kanyang bukong anak na si Jesus upang maging handog sa ipagpakatawan ng ating mga kasalanan. Kaya bilang tinawag ng Lingkod ni Cristo sa pamagitan ng kanyang utos ay pinagtatawag ko sa inyong lahat ng mga kasalanan. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Naging tayo na kayo. Naging tao ang salita at kanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kalulatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Purihin si Yahweh o kay sarap umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya ay tunay na nakalulugod. Si Yahweh ang ating Diyos ay dakila at malakas. Tagay niyang karunungan, hindi makisukat. Ngunit sa may pagkatakot, kasiyahan niya ay labis. Sa Kanya lang may tiwala sa matatag niyang pag-ibig. Purihin si Yahweh mga taga-Jerusalem. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Sion. Awitin natin ang walhating sama. Walhating sama at sana at sa Espiritu kung paano noong una ngayon magpakailanman walang hanggan. Amen. Panginoon, mahabag ka sa amin. Kristo, mahabag ka sa amin. Panginoon, mahabag ka sa amin. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan nila. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Minunahal ka namin, pinasasamahan ka namin na sa iyong kaluwalhatian. O Panginoong Diyos, Hari ng kalangitan, Diyos ang makapangyarihan sa lahat. O Panginoong Diyos, bugtong na Yesu Cristo. O Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mahabag ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming dalangin. Ikaw na nakaluklok sa kanan ng Diyos Ama, mahabag ka sa amin. Yang ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Kristo, at ang Espiritu Santo, ang pinakadakila sa kalatian ng Diyos Ama.
ay sumayo. At ang kanyang Espiritu. Manalangin tayo. Mga Panginoong Diyos, binuhos mo sa aming puso ang tunay na liwanag ng iyong salita na nagkatawang tao. Idulot mo na pagnindig sa aming buhay ang liwanag na ito sa pamagitan ng iyong bugtong na anak, si Yesu Cristo, na aming Panginoon. Na nabubuhay pagkahari kasama mo ng Espiritu Santo, iisang Diyos, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tayo mo at aking pakinggan ang pagbasa ng salita ng Diyos. Ang unang pagbasa para sa linggong ito ay buhat sa aklat ng Hari, chapter 3, verse 3 to chapter 3, verse 4 to 15. At ganito ang sinasabi. Minsan, pumunta si Solomon sa Gibeon upang magandog, sapagkat iyon ang pinakatanyag na kagrabang burol. Kapag-aral siya roon ng daan-daang handog na sinusulat, pinalibihan, samantalang siya'y naroon para sa Gibeon, nagpakita sa kanya si Yahweh sa isang panaginip at inano siya. Ano ang gusto mong ibigay sa iyo? Sabihin mo. Wika sa kanya. Sumagot si Solomon, kinamawagan ninyo at tunay na minahal ang aking amang si David dahil naging tapat at matuloy siya sa inyo at naging malinis ang kanyang puso at ipinagpatuloy ninyo ang inyong tapat na pamamahal sa kanya nang bigyan ninyo siya ng isa anak na ngayon nakaupo sa kanyang trono. Yahweh, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahilin na aking ama. Si Yahweh ay si David. Kahit pakibata at walang karanasan, ngayon nga sa kalagitnaan ako ng inyong bayang pinili. Bayang hindi na mapigilan sa dami, bigyan po ninyo ako ng karunungan. Kailangan ko sa pamamahala at kakayahang kumilala na mabuti sa masama. Sapagkat sino po ba ang may kakayahang maghari sa napakalaking bayang ito? Dahil dito, ang hindi ni Solomon na lubot sa kanya, si Yahweh, at sinabi sa kanya, dahil hindi ka humingi para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hinilingway, karunungan, kumilala ng mabuti sa masama. Ibibigay ko sa iyo ang hiningi mo. Bibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa anuman o sa mga susunod pa sa iyo. Ibibigay ko din sa iyo ang mga bagay na hindi mo hinihingi, kayamanan o karangalan hindi mapapatayan ng sinumang hari sa buong buhay mo. At kung mamumuhay ka ayon sa aking kalooban, susundin mo ang aking mga batas at mga utos, tulad ng ginawa ng iyong mga si David, pagkakalooban pa kita na mahabang buhay. Nagising si Solomon at noon niya nalaman na siya'y kinausap ni Yahweh sa panaginip. Pagbalik niya sa Jerusalem, pumunta siya sa harap ng kaban ng tipan ni Yahweh at ang alay ng mga handog na susunodin at mga handog para sa kapayapaan. Naghanda rin siya ng isang salo-salo para sa kanyang mga tauhan. At ito ang salita ng Panginoon. Ay ikalawang pagbasa naman, nagbuhat sa aklat ng Efeso. Chapter 1, verse 3 to 14. At ganito ang sinasabi. Mga pagpapala sa spiritual sa pamamagitan ng Kristo. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon sa Kristo. Pinagkalooban niya tayo na lahat ng pagpapalang spiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipagsa sa Kristo. Bago palikain ang salibutan, ay pinili niya tayo upang maging
Kanya sa pamamagitan ng ating pagkipag-isa kay Kristo at upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, hinili na tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ng Yesu Kristo. Ayon sa kanyang layunin at kalooban, sa iyon, ay pulihin ang kalwaltian ng kanyang kagandahang loob na sagana niyang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Inubos tayo ng Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob na ibinubos niya sa atin. Ayon sa kanyang karunungan at kaalaman, ipinaunawa sa atin ng Diyos ang mga hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang layunin na isasakatuparan sa pamamagitan ng Kristo pagdating ng takdang panahon. Layunin niyang ipunin ang lahat ng likha sa langit at sa lupa at ipasailalim ang mga ito kay Kristo. Kami ay pinili ng Diyos mula pa sa simula. Kaming niya sa pamamagitan ng Kristo. Ayon sa kanyang plano, ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng kanyang kalooban. Kaming mga unang umasa sa kanya ay pinili niya at hinirap upang karangalan ang kanyang kalwaltian. Sa pamamagitan ng Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot na kaligtasan at sumasampalataya sa kanya ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng kahiran sa inyo. Ang Espiritu Santo ang katibayan na makakamit natin ng lubos ng lahat ng pangako ng Diyos sa atin. At sa gayon, ipupulihin ang kanyang kalwaltian. At ito ang salita ng Panginoon. Magsitay po tayo lahat para sa pagbasa ng balita. Buhat sa Aklat ni Lucas, chapter 2, verse 42-52. At ganito ang sinasabi. Tapos ikaw siya sa lalaki. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang narinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, biglang gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan at siya ay napuspos ng Espiritu Santo. Tapos ikaw siya sa lalaki, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang kanya ng aking Panginoon? Sa pagdating ko ng iyong pagpati ay gumalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Pinagpala ka sa sumasampalataya kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. At sinabi ni Maria, ang puso ko ay magpupuri sa Panginoon at ang aking espiritu ay nagdadala sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat hibinap niya akong kanyang abang alipin. Mula ngayon, ang lahat ng tao ay tatawagin akong pinapala dahil sa mga akilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihang banal ang kanyang pangalan. Ang kanyang kahabulan ay para sa lahat ng salinlahi ng tao sa kanya. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga isip. Dito niya ang mga may palalang isip. Tinanggal sa kanilang luklukan ang mga may kapangyarihan at itinaas ang mga nasa abang lalagay. At ito ang salita ng Panginoon. Manatiling po tayo sa atayo at sabay-sabay po natin ibisin ang pananampalatayang Kristiyano sa pahina 8, ang Credo ni Sem. Sabay-sabay po tayo. Sumasampalataya ako sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na malikha ng langit at lupa, at ang lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita, at sa isang Panginoong Jesucristo, itong na anak ng Diyos, na mula sa Ama una sa lahat ng panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, tunay na Diyos buhat sa tunay na Diyos, pinanganak at hindi nilikha, sa isang sangkap ng Ama, sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay. Dahil sa ating mga tao at sa ating kaligtasan, ay bumaba mula sa langit, at nagkatawang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo may Birheng Maria, at naging tao, nagpakasakit dahil sa atin sa panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus ng kahit pinili, na ikatong araw ng buhay ng Diyos sa aming kasagutan, umakyat sa langit,
at nakaluklok sa kanan ng Ama, at siya ay babalik ng ilim ng kapaligiran upang punan ang mga buhay ng mga patay. At ang kanyang niya ay walang hanggan. At sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, ang Panginoon at ikapagbigay buhay, na nagmumula sa Ama at sa Anak, na sinasamba at naglalahati kasama ng Ama at Anak, na nagsalita sa pamamagitan ng mga propeta. At sumasampalataya ako sa isang banal, Kristiyano na Apostolika ng Iglesia. Naniniwala ako sa isang binyan, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, at umaasa ako sa pagkabuhay ng muli ng mga kapatid, at sa buhay ng panahon darating. Amen. Sige po tayo nga. Closing ang ating sermon here, nandito tayo sa printed material. What a beautiful thing. Just a page na kailan na awesome God. What a powerful name is the name of
Okay, so I asked parents na kung mga Bibles, so bigyan kayo ng Bibles. Kasi kailangan natin ito para sa ating sermon study. Okay, good morning everyone, and ito ang pinagi ko kanina, starting this Sunday, and in fact for the whole duration of 2025, ang gagawin natin na lessons or topics para sa ating sermons ay catechism-based lessons. So, this will not be parang yung style ng catechism, of course, because this is a sermon. Pero, again, the topics that we will be studying are catechism-based lessons. So, today, we will start with the first commandment. Pero what's different here is that yung pagtalakay sa first commandment, we will look at it from the perspective of Isaiah, especially chapter 44. So yung ating narinig basis for our discussion. Before that, isang pabilis na pagbabalik-aral sa ano ba yung first commandment or what are the commandments in the first place. As you have studied in the catechism, di ba? Yung mga anak ni Jacob, di ba, na nakagdahal sa ating Sunday school. Dahil nagkaroon ng patriots sa Canaan for how many years? Ilan taon yung patriots sa Canaan? Sa lupait kung saan nandun sila, Jacob and his family. How many years yung patriot sa Canaan? Tagutong. 7 years. Okay? So, meron 7 years ng magtagutong sa buong lupait ng Canaan, sa buong region na yun, na what we call now sa Middle East. 7 years ng tagutong. Pero after 7 years ng tagutong, 7 years naman na, again, una na yung ano, diba? Yung 7 years ng sagana. Pagkatapos sa 7 years ng tagutong. So again, through the wisdom na binigay ng Diyos kay Joseph, so pinangunahan niya yung pag-iipon ng pagkain sa Egypt. Ginapagahanda sa 7 years ng tagutong. So, at the end of it, yung pamilya ni Jacob, dahil si Joseph, yung governor ng Egypt, pumunta sila sa Egypt para manirahan. The best part of Egypt. Ano nga yung best part of Egypt? Saan lugar yun? Tandaan nyo, what is the best part of Egypt? Kung saan doon nanirahan yung pamilya ni Jacob. Kasama si Joseph. Kalimutan nila, it starts with letter G. Yes. So, doon. And yung ganon, and the short of it is that pagkatapos ng more than 300 years na paninirahan mo ng mga Israelites, ng mga Israelita, dumating yung panahon na hindi na naging favorable sa kanila yung conditions ng mga rulers sa Egypt dahil nakalimutan na yung tungkol kay Joseph. So, naging alipin sila sa Egypto for more than 300 years. And then God raised up Moses para pangunahan sila, para ilabas sila sa Egypto. Now, sa kanilang paglalakbay, patungo sa may pinangako sa kanila, so they were in the desert. For yung kanilang paglalakbay ay dapat ang inabot ng 40 days. Pero inabot ito ng 40 years dahil sa katigasan ng ulo nila. Parang sila sumusubay sa mga plano ng Diyos. Pero bago yung kanilang paglalakbay sa disyerto, sa iba,
kailangan iulitin ng Diyos sa kanila yung kanilang mga utos. Hindi dahil binibigay yun for the first time, kundi dahil bilang pagpapaalala sa kanila. Kasi, imagine mo, for more than 300 years, so, yung mga bagong generations ng mga Israelites, dahil nila yung kanilang kultura at pananampalataya bilang mga Israelita. At ang kinalakilala nila at ang pinapractice nila ay yung Egyptian culture at pati yung pananampalataya. So, kailangan ipaalala ng Diyos ang sila. So, binigay yung 10 utos sa pamagitan ni Moses doon sa bundok na ang pangalan ay Sinai. Okay. So, doon, binigay yung 10 utos at again, that's what we said. Hindi naman nila binigyan ng number ng cross na this is the first, second, and third. So, hindi importante yung numbering. But of course, we follow a certain numbering battle sa tradition. And ang kauna-unahan doon, the first commandment, the so-called first commandment ay huwag kang kasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Exodus chapter 20, verse 1. Basta mas lumang salin, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Of course, ang premise nun is that there is no other God. Kasi, kung maraming Diyos, then it does not make sense para sabihin na, okay, magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Di ba? Wala sense yun, kasi there are many gods. So the premise is that there's only one true God. Yun yung Diyos na nagpakilala sa mga Israelita at yun yung Diyos na ating sinasamba. Sapagkat yung Diyos na itinakilala, kung nagpakilala sa mga Israelita, it seems that ay pinakilala ng mga apostol. It seems that ay pinakilala ng ating Panginoong Jesus na siya nagkatawang tao. So, sa ating study, we will talk about ano ba yung mga rock solid, no? Ano mas talaga yung rock solid? Matitibay na mga katotohanan tungkol sa Diyos ito na ating sinasamba. Who tells us sa first commandment, huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. So, bilang pasimula, let's open our Bibles in Isaiah chapter 55, verse 8. Okay? Isaiah chapter 55, verse 8. Now, itong verse ito, that would serve as our memory verse. Okay? Kasi yung mga Sunday school kids, meron every Sunday, sa lesson nila, meron silang memory verse. So, one of our goals for this year is that every Sunday, meron tayong isang memory verse. Okay, so that at the end of 2025, at the end of the year, there are about 50 plus Sundays in a year. So at the end of the year, meron tayong more than 50 plus na Bible verses na kabisado natin. That's one way of us growing in the knowledge of God's Word. Magkakaroon tayo ng mga memory verses. Isaiah chapter 55, verse 8. Isaiah chapter 55, verse 8. Isaiah chapter 55, verse 8. Basahin natin ng sabay-sabay. Okay? Isaiah chapter 55, verse 8. Okay. 1, 2, 3, go. Ang sabi niya, ang iyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Okay, so memorize natin yan, mamaya, we recite it without looking at our Bibles. Okay, Isaiah chapter 55, verse 8. So one more time. 1, 2, 3, go. Sabi niya, aking kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Ang iyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Okay, sa English yan. Mas mabilis sa English yan eh. For my thoughts are not your thoughts, and my ways are not your ways. Sa English yan. So, this is not English or Tagalog. So our goal is that every Sunday we will have one verse to memorize. Okay?
So it doesn't matter, Tagalog man yan or English or what language you like to use. Question. Sinasabi din ni Prophet Isaiah sa verse 8 ng chapter 55, ang aking kaisipan, hindi nyo kaisipan, ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Of course, Yahweh ang kasalita niya. Ang sinasabihan niya ay yung lahat ng tao in general at yung mga Israelita in particular sa konteksto ng pagkakabigay nito. Pero, sa tingin ninyo, ano yung pinalaman yung 55 verse 8 na yan sa first command? Ano kinalaman ng chapter 55 verse 8? Doon sa inutos ng Panginoon na huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Hindi idea. Anong relasyon? Anong kaugnayan? Sabi na, my thoughts are not your thoughts and my ways are not your ways. Doon sa kanyang commandment na you shall have no other gods before me. Anong kaugnayan sa tingin niyo? Kaugnayan. Any idea? There's no such thing as a wrong answer. So any idea, anything that you could say, okay naman yan. Welcome. Hindi nyo, anong kaugnayan? So pinabuti, sabi ng Diyos, okay, magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. And then, sinabi na kay Isaiah, hundreds of years later, aking kaisipan, hindi mo kaisipan, at ang inyong kaparaanan, your ways are not my ways. Anong kaugnayan sa unang utos? Si Ate Katrina, Crush for China. Sa tingin ko lang po, kasi kung minsan ginagawa natin yung Diyos yung sarili natin, kasi gusto natin tayo. Okay, so, pwede. So, sabi natin, Kat, kasi minsan ginagawa ng Diyos yung sarili natin, di ba? Yung kaisipan natin, at sumusunod natin. Okay? Question? Any other thoughts? Or ideas? Anything? Cyrus, may idea? Panahiya ka? Sino? Sino lang ba? Anything? Well, basically, yung sinabi natin ka, umiikot naman din yun, di ba? Ano yung dahilan para hindi natin sampahin ang Diyos bilang Diyos? Diba? Ano ang dahilan? Kasi yung ating kaisipan, ating sinusunod. Marami tayong binubuo sa kaisipan natin ng mga notions about what God is, or who God is, or what He does for us, or what He asks us to do. Diba? So yun ang basically na isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit hindi natin sinasamba ang Diyos bilang Diyos. At iba yung ating view Diyos sa ating buhay. Now later on in our study, we will identify ano ba yung mga Diyos natin sa ating buhay other than God. At bakit walang simple yun? Bakit futile yung ganong pagsamba sa mga bagay na hindi naman Diyos? O pag-Diyos sa mga bagay na hindi naman Diyos. So, that sets the context for our study na paano makilala natin at ibigay natin sa Diyos yung pagsambang nararapat sa Kanya. And we will have to submit our thoughts sa kaisipan ng Diyos. And we will have to submit our ways or yung ating mga pamamaraan sa pamamaraan ng Diyos. It's kumbaga, nagbibigay-daan tayo. Sinusuko natin yung anong kaisipan at anong kamaraan meron tayo so that we will know Him and that we will be able to really worship Him as He is. So yun ang konteksto kung bakit importante yung Isaiah 55 verse 8 sa ating pagtalakad. Kung memorize that, mamaya i-research natin yan. Sinong gusto mag-research sa Tagalog? Sinong gusto sa English? So hatiin natin. Okay? So yung English natin, for my thoughts are not your thoughts, and your ways are not my ways. So yun sa English. So, mas isa, diba? Sa Tagalog, ang isipan, hindi yung kaisipan ng inyong pamaraan ay hindi ko kaparaan. O, inyong kaparaan ay hindi ko kaparaan. We will do that later, okay? Ngayon,
Let's go to the main text ng ating pag-aaral, which is Isaiah 44, chapter 44. Sa ganito paraan, hindi lang ako nasasalita. Sa lahat tayo at may ginagawa din kayo para alam mo, totoo lang, yung kahit sabihin natin, pag nakaupo lang tayo ng pilit, yung sa lahat, diba? Yung nakalima ko, so, hindi ako susunod, hindi lang ako. Kaya hindi ako nila ako. Alam mo pakiramdam ng mga bulang. Okay, so Isaiah chapter 44, ang ating mga verses for the study is from verses 6 to 23. Pero speak natin ang ating pag-discuss yung 6 to 8, it talks about God. Okay? Yung 9 to 20, it talks about yung mga bagay na dino-Diyos natin. And then in 21 to 23, it goes back to God. So kumbaga naka-standard yung discussion. God, mga Diyos-Diyosan, and then God, naka-standard siya yung sa kasalakan. We'll start with verse 6. Okay? Verse 6. Chapter 44, verse 6. Okay. Let's ask Kurt, pakibasa yung verse 6. Then you can read it habang binabasa ang Kurt yung verse 6. Kasi itatanong ako sa inyo. Sige, Kurt. Chapter 44, verse 6. Sabi ni Yahweh, ang hari at tagapagligtas ng Israel ay makapangyarihan sa lahat. Ako ang simulat ang wakas. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Okay. Meron 5 bagay na sinabi dito tungkol sa Diyos. 5 things na said about God. Okay, alam niyo yung 5 na yun. Sige, tingnan natin. Okay, tagapagligtas, hari, makapangyarihan sa lahat. Dalawa pa. Simula at ang wakas, isa na yun. Simula at ang wakas, and then, ano yung 5? Walang ibang Diyos. Okay. So yun yung 5 bagay na sinabi ko sa Diyos. Okay. Again, ano yung 5 na yun? Pag sinusunod natin, bakit yung sabihin dito sa verse? Hari, tagapagligtas, makapangyarihan sa lahat, simula at ang wakas, walang ibang Diyos. I'll give you a few seconds to think about those 5 things na sinabi ito sa Diyos. Alin doon ang pipiliin nyo bilang para sa inyo ay pinaka-comforting. Para sa inyo ang pinaka-comforting na description sa Diyos. Sa 5 na yun. Bigyan mo yan ilang seconds na mag-isip. Kasi pag sinabi nyo yan, i-explain nyo kung bakit. Ayan kailangan pag-isipan. So, alin ko sa 5 na yun, ang sa tingin ninyo ay pinaka-comforting sa inyo. Ang pinaka-nagbibigay ng comfort sa lahat. Comfort. Alin ko sa 5? Yan. Hari, tagapagligtas, makapangyarihan sa lahat, simula at ang wakas, walang ibang Diyos. Which is the most comforting sa inyo? Personally. Okay? So, alin doon sa 5? I think, naisip ko na ako yung piliin siya ng number 1. Mga ganun piliin ko. Sige. Hindi na alam. So, I'll count. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Stop. Magsimula tayo sa kabila. We will start with Aishameen. Yung sa 5 na yun, ay hindi, sige. Kay Abby na lang. Sige, si Abigail. Abigail, yung sa 5 na yun, ano yung para sa'yo pinaka-comforting? Tagapagligtas. Bakit? Okay, so, sabi ni Abby, number 1, tagapagligtas.
wakas kasi it gives her assurance na meron siyang Savior. Diba? Bakit importante sa iyo yun? Na meron kang assurance na meron kang Savior. Dahil? Ayun. Kasi, sige ang galit. Nagkatanong ko lang. Nag-explain ko lang. Kasi, okay, yun na yun. Okay, sige. Dito naman sa kanila. Yes. O sige, Ate Jericho, kasi di ba, pinaka-complete sa ito. Simula at wakas. Bakit? From the beginning, at the end po, siya po talaga yung parang paano dito sa Okay. So, Gemma, simula at wakas kasi parang it gives yung sense ng tawag dito, maasahan kasi siya yung hindi nagbabago from beginning to end. Okay? Pwede? Pwede tayo sa kanila. That's it. Ang simula at wakas, bakit? Kasi kami po, di ba po, hinihingi po ng tao is paano po nagawa yung ay paano lang po siya. Kasi sinasabi po na siguro ginawa daw po sino po yung pinag-tunay sa mga historia. So for me po, yung simula at wakas po yung nagpapatunay ay nagpapatunay po sa kanya. Tapos naaano po sa lahat na mga hakakon na po po naman sila. Okay, kuha ko sinasabi mo. Yes, di ba? Yun ang patunay. Diba? Kasi nandun na siya sa pasimula. Wala siya nakapasal. Okay. Isa pa. Dito sa Kurt, hindi mo gusto sabihin. Nararamdaman ko. Cyrus. Hindi, sa Cyrus. Cyrus. Hey. Sabi lang po yung ako. Oh, hindi siya iba na may gusto niya. Ano? Ano po yung nagapag? Nagpagligtas dahil? Kaya nga hindi yung Dahil, hindi, parang. ano po, sabi ko po na Tayo. sabi ko dapat Ano ba? na may assurance namin tagapagligtas dapat sa pupunta po sa Okay. Okay, so si King, no? Savior, kasi merong assurance na whatever happens, pupunta siya sa lahat. Sure na? Sure. Hindi po. Okay, gano'n ko sabihin mo? Ano ko sabihin? Meron naman po. Sige. Kailangan po tumaga. Hindi naman ako na. Kaya tao ko kahit ako, it's the same thing. Yung ano po, mga pangyayari sa Mga pangilihan sa lahat ba? kasi nabibigyan po ako na assurance siya, comfort po, na kahit anong gawin ko, kahit anong problema ko, kahit ano po kung dumating sa buhay ko, just meron kung kaya mapawala. Okay. Sige, aligatin mo. Mga pangilihan sa lahat, dahil kung may mga bagay na hindi natin kayang gawin, and we can never be assured of, pero dahil alam natin makapangyarihan sa lahat ng Diyos, magagawa nila ang lahat ng bagay. But of course, going back to 55 verse 8, ayon sa kanyang kaisipan at ayon sa kanyang pamamaraan. Diba? But it gives us comfort na yung Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat. Kaya niyong gawin ang lahat ng bagay. So ito mga bagay nito, lahat ng maka-comfort niya actually. So kaya lang, depende sa ating personal situations. Kung ano yung nagiging pinaka-comforting sa atin. But all these characteristics of God are comforting para sa atin. At dito pa lang, pinapakita sa atin, especially as we compare doon sa mga Diyos ng mga tao, na walang comparison. Only God can be this. Siya lang ang mentor. Siya lang ang hari. Siya lang ang tagapagligtas. Siya lang ang makapangyarihan sa lahat. Siya lang ang simula at ang wakas. Hindi pa yung dalawang simula at ang wakas sa ganyan. Siya lang ang Diyos. Again, it doesn't make sense para sabihin ng Diyos. Okay, magkaroon ng ibang Diyos. Kung meron pang ibang Diyos. Hindi ba? So again, all these five characteristics of God are comforting to us. And it gives us assurance
Then indeed, the God that we worship is the only true God. Okay? Let's go to verse 7. Pero tandaan yung kanina, kasi yung mga katangian ng Diyos, ito hindi na gusto namin. Verse 7, let's go to verse 7. Let's ask Andrew, pakibasa ang verse 7. Sinong makakagawa ng mga ginawa ko? Sinong makakapagsabi sa mga nangyari mula simula hanggang wakas? Okay, ano yung, what does it tell us about that? Anong kakayahan, anong katangian ng Diyos ang sinasabi sa atin? Based on verse 7. Sabi na, sino ang makakagawa ng mga ginawa ko? Especially yung sino ang makakapagsabi sa mga nangyari sa simula hanggang sa wakas. The power of creation. The power of creation. Kasi siya lang ang may kapangyarihan mukha ng lahat ng bagay na meron ay ipitinas. Okay, ano pa? Ano pa? Ang sabi, sino makakagawa ng mga ginawa ko? The answer is, wala. Diba? Kasi siya lang ang Diyos. Na makakagawa ng mga ginawa niya, siya lang ang Diyos. And then he also asked, sino makakapagsabi sa mga nangyari mula sa simula hanggang wakas? The answer is, wala. Kasi tayo mga tao, ang ating lang nalalaman ay yung present. Of course, yung past kasi dumaan yun. Pero yung future, hindi natin alam. Pero alam ng Diyos, past, present, and future. In fact, wala naman sa kanyang past, wala sa kanyang future. Meron na sa kanyang present. Dahil hindi naman subject ng time ang Diyos. Tayo subject ng time. Pero ang Diyos is about time. But to accommodate to our way of thinking, sinasabi, sino ang makakapagsabi sa mga nangyari mula simula hanggang wakas. In other words, alam ng Diyos ang ating future. God knows about our future and your future. Alam ng Diyos yun. Another question. Para ma-exercise ating creative thinking. Nagbigay nga kayo tatlong bagay na masaya kayong alam ng Diyos sa future. Same thing sa first question. What are the three things that God knows about our future, your future, na para sa iyo, it gives you comfort? So kahit dalawang bagay lang, huwag na three things, kahit dalawa lang. O kahit isa na lang, isa na lang. Tawa, isa na lang. Isang bagay tungkol sa future ninyo na it gives you comfort na alam ng Diyos. Diba? Of course, alam niya lahat eh. Pero ano yung isang bagay about your future na para sa inyo it's most comforting. That God knows about it. Think about it. Ano kayo mga bagay na meron sa future natin? Alin doon ang para sa inyo? Well, itong bagay na ito, I am happy that God knows about it. Dito sa isang bagay about your future na buti na lang alam ng Diyos itong bagay na ito tungkol sa future ko. Yung nahiya. Sige, mas mo. Ano po? Ano yun? This is one thing about your future na pag inisip mo yun, buti na lang alam ng Diyos. Ang Diyos sa bago. Pag-serve po sa kanya. Okay, serve sa Diyos. Okay. Sige. Paano para? Sa makikinig po sa salita. Okay. Okay, sige. Anything else? Gusto mo sabihin? One thing about the future that your God knows about. Try it.
Isa ko sa member ng kawan niya. Ha? Kawan niya in heaven. Kawal? Kawan? Kawan. Kawan. Okay. Okay, so it gives you comfort na, well, in the future, nandun ako. Kasama ako. Okay. Sure. Diba? Yun ba yung sagot mo ako? Ano yung sagot ni Ibi? Anything. Anything. Right? Isa? Anything? Hindi? Si Atia? One thing about your future that you're glad God knows about it. Okay. Okay. Now, whatever happens, kahit nasa tingin natin ay negative or hindi ganda, it's going to turn out for our good eventually. Okay? But bakit comforting para sa atin that God knows about our future? Kasi, kung alam niya, the reason why alam niya, kasi siya ang nag-set nun. Siya ang nagtakda nun. Pag sabi natin nagtakda, hindi naman ibig sabihin na siya ang nag-stand ito mangyayari sa iyo. Hindi nga sabihin no, na nakita niya yung pwede nangyari, and from the many things na pwede nangyari, pinili niya kung ano yung kanyang papayagan na nangyari. Diba? Example lang naman ito, wala akong sabihin dito. Example lang. Diba partner in life. So alam naman ng Diyos yung mga tao pwede kong mag-meet. Diba? Alam niya yun eh. So he already saw it na ito. Makikilala mo sila dito. Sa ganito pa lang, makikilala mo sila dito. And then of course, from all those na nakikilala mo, alam din ng Diyos na alam yung eventually ito yung yan. So ito, pakayagan ko kung dyan. Single bagay. Diba? Hindi naman niya siya single talaga. Ito parang, hindi ko alam yung sabihin dito. Hindi ano. So, God knows kasi nakita niya yung mga pwede mangyari at may hintulutan niya from among those many things na pwede mangyari. Kung ano yung kanyang papayagan na nangyari. At kung pinayagan niya, it means para sa kabutihan namin yun. Okay? At kung pinayagan niya, it means na He is in control. Hindi natin, He is in control din. Kasi, kumbaga, yung chapter ng buhay natin tapos na yan eh, as far as God is concerned. So, mga tayo dito, we are just leaving it out. Pero tapos na yan eh. But the fact that God knows about our future gives us comfort. Kasi it gives us assurance na He sets our future. At maganda yung kanyang pinatna para sa atin. At He is in control of everything that happens in our life. Kaya nabibigay sa atin ng comfort siya, di ba? Kasi na, ano niya eh, as preferable niya yung mga pangyayari. Although it may appear na nangyayari mga bagay out of control, out of hand, but that's not really the case. Alam niya ang lahat, at inayos niya ang lahat ng mga bagay for our own good para sa ating kaibigan. And like what I said last Sunday, di ba, na tayo, we do not know what the future holds for us, but God holds our future. Out ng Diyos sa ating kinabukasan. So on the basis of chapter 6 and chapter 7, pwede ba natin itong banggitin? Ayun doon yung mga rock solid na mga katotohanan tungkol sa Diyos na ating sinasamba. Ilangita natin doon, yung 5 characteristics about God. It's rock solid. He is King. Siya ay nakapaligtas. Siya ay makapangyarihan sa lahat. Siya ang sumulat ng wakas. Siya ang only God. And then, sa verse 7, na siya ang nakakaalam ng lahat ng bagay at lumikha sa lahat ng bagay. Those are some of the rock solid truths na tinuturo sa atin noong verses 6 and 7. Kaya, just to conclude yung first part, or yung verses 6 to 8 na ating tinatalakay, let's go to verse 8 and just see this is what's going to conclude our study for today. Verse 8 in chapter 44. Huwag kayo'y matakot, bayan ko. Alam mong sa simula pala'y, 5, ipinapahayag ko na ang mga mangyayari. Kayo'y mga saksi sa lahat ng ito, meron pa bang Diyos maliban sa akin? Wala nang hihigit pa sa akin, makapangyarihan.
Okay, so ito yung pagmamashare niya. Kung ito siya at siya lang ang nagtatagnan ng mga bagay nito, and then he asks, mayroon pa bang ibang Diyos maliban sa akin? Mayroon bang ibang Diyos maliban sa Diyos na sabi sa akin, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin? Mayroon pa ibang Diyos doon sa Diyos na pinakilala ng ating Panginoong Kristo na tinawag niyang Ama? Ano ang sagot? There is none. Walang ibang Diyos. Walang ibang Diyos maliban sa Kanya. At how should we feel about that too? Yung sinabi sa verse 8, huwag kayong matakot. Therefore, do not fear. Do not fear. Kasi mayroong Diyos at ito siya na pinapakilala sa atin ng verses 6 to 7 including verse 8. Diba? So, again, nagbibigay sa atin yun ng kaisipan na, yes, kung sinabi ng Diyos na huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin, it's not a selfish command na hindi kasi ako lang, dapat ako lang. Diba? Kasi minsan ganun yung pag-isip ng mga tao na bakit? Bigyan mo kami ng kalayaan. Hindi naman ito para sa Diyos. Para sa atin ito eh. Kasi yung mga rock solid truths na binanggit dito, siya lang ang meron niya. Hindi yung mga bagay na yung Diyos sa mga tao. And so, kung ang ating pagsangka at pagtitiwala ay nasa isang Diyos ito, then yung ating buhay panpantaya ay rock solid din, di ba? Rock solid din yun. Dahil nagagalang yung worship ay rock solid din, but true, totoo, at nag-iisa lang. At wala siya anumang katulad o sino ba katulad. So next Sunday, we will continue our discussion and doon naman tayo sa, if you want to do advanced reading, yung verses 9 to 20, and it talks about yung mga Diyos ng tao at bakit walang silbi na Diyosin natin yung mga bagay na yun in comparison sa ating nag-iisang Diyos. So, pag di maliit na kapayapaan ng Diyos, siya nag-iingat sa ating mga puso at isip sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Okay, we'll continue by gathering our offerings. Brian, okay, now we'll continue with our prayer. Our songs of prayers natin. Reading out the St. Triad. Dahil sa mga pakiramdam. Pray for prayer for healing. Anything else? Tiyakat? Okay. So sana Kumana-mana. Bahay natin ka. Exterminator. Exterminator daw. Ng mga anak. Okay? And then yung mga bagay ng school bukas. We also pray for them. Anything else? Wala, and we'll go ahead and pray. Remain seated. Pagkatapos ng prayer natin, we will continue with the paghahanda sa pagpapalimang. Ngayon po, tayo na lang. Diyos ang mga Panginoon sa lahat, maraming salamat na po sapagkat muli kami hinipon sa araw na ito upang kami sama-sama magpuri
at magpasalamat sa iyo sa lahat ng mga biyaya na pinagkakalagay po sa amin. Maraming salamat po sa iyong salita na aming napakinggan. Nawa ito ay makatulong sa amin, hindi lang para lalo na namin makilala, hindi para lalo tumibay ang aming pananampalataya sa iyo. Patawarin po kami sa lahat ng aming mga nagagawang kasalanan, lalo higit po sa aming pong mga kaisipan at mga pamaraan na hinahayaan po namin mga ibabaw sa amin at mga bagay na hinahayaan namin maghari sa amin at maging Diyos na aming buhay sa aking ikaw. At natutulungan niyo po kami na palaging magtiwala sa iyo at matakot sa iyo at magpasalamat sa iyo sa lahat ng oras at higit sa mga bagay. Maraming salamat po, Panginoon, sa tapos na bakasyon ng mga estudyante na mga magbabalik eskwela bukas. Nawa, Panginoon, bigyan po sila ng kalakasan at maging paayos ang muling pagbukas ng klase bukas. Kasama rin po sa aming paglalangin na prayer concerning Katrina sa kanilang bahay. Iobin po na makita siya sa mga katulong sa pag-ayos ng programa nito. At maraming salamat po sa pag-iingat po sa kanya, sa kanyang mga kapatid, sa kanyang pong pag-vacation sa China at mga nakaraang araw na salamat po. Kasama po sa aming panalangin, ay po ang patuloy na mag-ingat sa amin at kumahinga sa amin. Katuloy po ng nasama sa panalangin na kapatiran sa ibang dapo, ang aming kapatiran sa Cavite, ang San Miguel family, ang aming kapatiran sa Davao, ito pa mo yung Pastor Marsa. At ang lahat ng ito, at kasama po sa panalangin, na yun pong bigyan ng kagalingan sa Teacher Aya, saan niya pong nararamdaman. Ito natin po ay aming pag-uusap, pinagpapasalamat, ang alas sa mga ito pag-uusap, kamatayan, at yung pag-ubuhay ni Jesus ay putungan at aming Panginoon at ipagligtas ngayon kailanman. Amen. Ito ngayon at sa page natin sa atin. Patuloy tayo sa paghahanda sa hapag ng Panginoon. Page 16. Ang Panginoon ay sa ngayon. Magalang na yung mga puso. Magkasalamat tayo sa ating Panginoon Diyos. Dapat at matuloy na gawin niya. O Panginoon, amang banal, makapangyarihan walang hanggang Diyos, tunay nga marapat, matuwid, kapuri-puri, na kami ay dapat magpasalamat sa iyo sa lahat ng panahon at sa lahat ng dako. Sapagkat sa hiwaga ang salita na nagkatawang tao, ay pinagkaloob mo sa amin ang bagong kapahayagan ng iyong kaluwalhatian. Kung makita ka sa katauhan ng iyong anak, kami ay sumampalataya sa mga bagay na hindi nakikita. Kaya kasama ng mga anghel at mga anghel, at ang buong hukbo ng langit, aming pinupuri at igadakila ang marulhati ng pangalan. Laging pinupuri ka at sinasabi, Banal, banal, Diyos na Panginoon ng mga hukbo. Ang langit at ang lupa ay puno ng iyong kaluwalhatian. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Purihin nawa siya, purihin nawa siya, purihin nawa siya na pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Bigyan natin ang Ama namin. Nasa langit, sambahin ang ngalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin ang kalooban mo dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan kami ng pagkain kailangan sa araw-araw.
mga nakakasala sa amin, at huwag mo kaming ihatid sa tukso, at iligtas mo kami sa masama, pagkat sa'yo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kalwalhatian magpakailanman. Amen. Amen. Ang ating Panginoong Diyos ng Kristiyang pagkalalo ay kumapot ng pinapay. Pagkatapos magpasalamat sa Diyos, gagawin ng pinagpira-pirasod, minigit sa mga regalo sila sabi, hindi ito at kanin. Ito ang aking katawan ay ibigay para sa inyo. Ito ang pinapagalaan sa amin. Sa hindi parang inawakan niya ang sawa. Pagkatapos mapagatunan at mapagpasalamat na siya sa Diyos, ay dinigay niya sa kanila na sinasabi, uminom kayo lahat ito sapagkat ito ang unang ipan. Ang aking dugo na magbuwas tayo sa marami sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa nanginom kayo ito bilang pag-alaala sa akin. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sa kayo. Amen. O Kristo, ikaw ang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Mabag ka sa amin. O Kristo, ikaw ang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Mabag ka sa amin. O Kristo, ikaw ang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Amen. Isusigat lahat ng mga confirmed members sa ating pinatawagan. Ang ating sama-samang pag-api ng kanyang tunay na katawan at tubo, kalagang ng pinapayatala sa pagkakatawad ng ating mga kasalanan. Patuloy ang kawan at ginawa ng ating Panginoon sa Kristo ang siyang magpalakas sa pananampalataya at sa buhay na walang hanggan. Imagpit at may kapayapaan ang nalaman sa Kristo. Amen.
Hanapin ko yun. Continue on page 21. Ating awitin na pagyaos sa kayaan. Panginoon, ngayon ay hayaan ang daming lingkod ay pumalang sa kapayapaan ayon sa iyong pangako. Sapagkat nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng mga bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hentil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Luwan hatid sama at sana at sa Espiritu. Kung paano muna, ngayon magpakailanman, walang hanggan. Amen. O pasalamatan natin ang Panginoong Diyos sapagkat siya ay mabuti. At ang kanyang pagbibigay pang walang hanggan at mananatili. Pinasasalamatin ka namin, Diyos, ang Panginoon sa lahat, sapagkat pinaginhawa mo kami sa pamagitan ng sakramentong ito. Idinadalangin namin na sa pamagitan ng kaloob nito ay palangsin mo ang aming panampalataya sa iyo at paglasin mo ang aming pag-ibig sa isa't isa. Alang-alang kay Yesu Cristo ang aming Panginoon na nabubuhay at naghahari kasama mo at ang Espiritu Santo, iisang Diyos, magpakailanman. Amen. Ang Panginoon ay sumainyo. At ang kanyang Espiritu. Hingin natin ang Panginoon. Magpasalamat tayo sa Diyos. Hindi na pagkupanan ng Panginoon. Pagpalain ka naman ng Panginoon, ingatan. Kayo na ginawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mababag sa iyo. Iingat naman ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen. 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 This is that we will sing our closing hymn, Hosanna. May prepare sa paper na bibigyan ko sa inyo.
Hosanna in the highest. Okay, good morning everyone, and welcome sa lahat ng mga sa first Sunday of 2025. Thank you sa lahat ng mga tumulong sa ating basama, of course, Human Loop for leading our worship songs. And of course, Liza, thank you para sa ating Thursday, attendance, and Cyrus for doing the Bible readings. And Brian, syempre, ating operating. Thank you. Yung mga kasama po natin online, we'd like to welcome Ate Rebecca po. Rebecca, Nanay Sonia. Nanay Sonia, Si Mama po. si Mami Jo, Ate Crystal. Ate Crystal, Yibnea po. and give me a welcome. Thank you for joining our announcement. And announcement, wala tayong gagawin ngayon. Yung mga Sunday school teachers will have a lesson discussion. Kasi next Sunday, mag-resume na tayo ng ating Sunday school. And after that, yung mga kasama sa discussion about yung planning for our anniversary, we also have some meeting there. We'll talk about some things. So yung mga kasama sa meeting ngayon, of course, aside from Liza and Marian, even Luke, of course, kasama doon. And sino ba? Cyrus, kasama doon. And sino ba? Si Andrew, kasama doon. And, you know? Indeed. Okay, so yun ay, mali na dito. Aside from Sunday school, yung mga kasama sa planning for our 10th anniversary in February. Then, Marian, Eliza, Ayat, Yib, Luke, Andrew, Cyrus, and sige, thank you sa Cyrus. Thank you sa namin. And me, of course. Okay, I think that's it. We will see you again next Sunday. God bless you. Bye.